Ayan, magandang araw po sa inyo mga pards. Andito po tayo sa aking shop. Ayan po yung aking shop mga pards. Oh. At ayan po yung ating mga tanggap na gawain. So, madami po tayong mga tanggap. Ito mga pards, meron po tayong isang tanggap na gawain na isang washing machine. Napalitan ko na po ito ng gearbox mga pards. Ayan o. So, ang naging problema po nito, ang sabi ng may-ari, ayan. Yan o, nilagay ko po muna dito yung tubig natin. Ako kasi pagka kasi tumatrabaho mga pards, inom ako ng inom na tubig para tayo maging healthy. Kahit hindi tayo nauuhaw, iinom tayo yung palagok-lagok lang. Ayan o. So ayan. Ayan yung aking bahay mga pards. So magandang araw. Ayan. Ayan yung aking ginagamit na service Ito yung aking ginagamit na pang home service. Okay. So ayan yung aking mga gamit. So ito yung aking ginagamit na stand pagka tayo ay nagbibideo at gumagawa ng content. So DIY ko lang to mga parts. Ayan DIY lang ako. Yan, samahan nyo ako sa akin shop. So maraming salamat sa Panginoon at tayo ay hindi nawawalan ng gawain o trabaho. Sabi ko nga po sa inyo, basta maayos po yung ating mga pinagagagawa sa buhay, tayo ay pinagpapala at hindi po tayo wala po tayong inaargabyadong tao. Ayan. So marami na rin po tayong natulungan na mga customer sa ating trabaho. Marami na rin po tayong na-repair sa araw na ito. At ito, tutulungan natin si customer na ma-solve ang kanyang problema. Ayan. Nung dinala to mga parts, ang sabi ng may-ari, mapakaingay daw pag umiikot. So para daw may ginigiling na bato. Ang ginawa po natin, pinalitan po natin ng gearbox. Ito yung gearbox ko na mga second hand, pero po pwede pa. So ang pinalit po natin ditong gearbox bago, brand new mga parts. Pagka po kasi yung may-ari may budget, brand new po yung kinakabit natin. Pero pagka naman siya low budget, no choice, meron po tayong mga second hand na pyesa. Ayan, tulad po niyan, mga second hand na pyesa. Kaya yung mga customer po natin hindi po nababasyo nga. So nagagawa po natin yung kanilang mga gamit pagka po sila ibig sabihin wala po silang malaking hawak na budget, yung pang low budget lang. So ito mga parts, pinalitan ko po ito ng gearbox. Ang problema po nito, yung kanyang gearbox nga pinalitan ko na. Sorry, paulit-ulit po tayo mga parts, pasensya na po kayo. So ayan, meron pang isang problema itong washing machine na to na nakakatakot. So nakakatakot talaga at nakakamatay pagka hindi mo ito nasolusyonan, nakakamatay. Ang sabi pa ng may-ari, nakaka-ground, nakakuryente sila. Talagang napakalakas doon ng kuryente. Talagang pagka humawak ka dito, naka-unplug to pag humawak ka daw dito sa tubig na to, mangingisay ka na raw. Sobrang lakas, hindi po ground ang nararamdaman. Yung kumisa kasi ibang washing machine, pagka humigpo ka dito, yung ground lang. Ito kuryente. Talagang nakakamatay pagka talagang sumalik ka dito sa tubig, yung mangingisay ka ng ganun. So napakadelikado. Yun ang pinasusolusyonan sa atin ng may-ari kung paano mawawala yung ground na yun. So napansin ko na po yung pinagmumulan ng ground. So ituturo ko po sa inyo. Ayan, tingnan po natin. Isaksak po natin dito sa kuryente mga parts. Ayan, naka-plug in lang po yan So paikutin po natin tong ating washing machine. So ayan, pag humawak po kayo sa washing machine na yan, sa tubig po na yan, may ground po yan. Talagang malakas mga parts. Yung hindi yung ground na mahina, yung ground na mapakalakas. So tingnan po natin ito. Papakita ko po sa inyo. Etong natin, yung tester natin. Pag nag-test tayo dito, makikita natin iilaw ayun ibig po sabihin yan, ayan ibig sabihin yan, meron po siyang supply na 110 po yan So 110.
So, dito naman tayo mga parts. Andito po yung pinagmumulan ng ground ng kanyang washing machine. Tingnan natin. Ayan iilaw yan. Ayun Basin-basin nyo po Oh. 110 po yan mga parts. Ayun may ilaw ayun, nawawala. Pag umiikot yung timer, ayun may ilaw. So, ibig sabihin niya, may kuryente po ito na 110. 110 to, mga parts. Ayan mga parts. Inalis ko na po yung saksa So, alamin po natin kung bakit po ito may kuryente. Ayan. So, tanggalin po natin yung ating tornilyo dito. Ayun mga parts. Turo ko sa inyo, lapit natin yung camera. So, tingnan nyo po ayun ayusin natin ayun kapansin-pansin nyo po mga parts, tinamaan po siya ng tornilyo. Ayan tinamaan po siya ng tornilyo dito. Naka-unplug po yan, nakatanggal po yung saksak niyan mga parts. Wala po ko dito, ayan. Dito yan sa ilalim, ito yung ating tinetester kanina mga parts. Sabay yung aking dito. Ito yung ating tinetester kanina dito. Mga parts, ito yung ating tinetester. Ito. Dito sa ilalim. Mga parts. Ayan Dito sa ilalim ito. Itong tornilyo na to. So, tinamaan yung kanyang wire, kaya po may kuryenteng dumadaloy po rito sa loob na yan. Mga parts. Kasi ito, ayan. Halimbawa, nakaganyan yan. Nakakabit. Pagka po ang nangyari basa or kahit na may moist na tubig dito, so hanggang dito may kuryente po yan dito. Dito may kuryente. Tinamaan yung kanyang kuryente. Hindi lang po ground ang mangyayari diyan, kuryente talaga. So nagpalit po isa ng timer. Ayan Nagpalit po ng timer to, ang nangyari hindi po inayos yung kuryente. So, ito ang malaking pagkakamali nung dating nag-repair dito. Makakamatay ito. Makakamatay itong ginawa niya. So, ayan tinamaan yung kanyang wire. Ito po ay line ng ating capacitor. Ayan line ito ng ating capacitor at yung ating sa makina. Ayan Kaya kayo po mga parts, pagka po kayo magre-repair ng mga ganitong washing machine, sisiguraduhin yung mga wirings. Kasi may posible kasing maipit or tamaan ng tornilyo yung mga wire niyan. Delikado. Mga parts. Kaya hindi lang basta pagre-repair yung inyong dapat gawin. Kinakailangan sure kayo sa mga ginagawa nyo. Dahil sa inyo nakasalalay mga parts yung gumagamit po nito. So lalo din sa mga wire na to, mag-iingat kayo. Kinakailangan lagi nyo itong lalagyan ng plastic. Kasi kung minsan may pagkakataon na dito, pag nasira itong drain valve na to, magkakaroon ng tagas dito ng tubig. Halimbawa ito, nakababa yung mga dugtungan dito, posibleng makuryente yung gumamit. Yung gumagamit ng washing machine. So, yun lang mga parts. Yun lang ang paalala ko po sa inyo pagka po kayo magre-repair. Tulad nito, nakakamatay ito mga parts. Ang nakakamatay itong nangyari na to pagka ganito. Kaya sabi sa akin ng may-ari, sobrang lakas ng kuryente pagka sumalat siya dito sa tubig. Hindi ground, kuryente talaga. Nakita nyo naman, 110 volts yung ating nakukuha dito. Dahil umiilaw yung ating tester. Ito
May ilaw to. Pag kasi umilaw to 110, meron tayong makukuha ng 110. Kaya 110 yung nakukuha natin dito. 110 yung dumadali dito sa tubig na to. Talagang malakas, bubulag talaga yung gagamit ng washing machine. So paano mga parts, hanggang sa susunod na upload na lang uli natin. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta sa aking YouTube channel. At pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos at lagi po kayo mag-iingat at magdadasal araw-araw.